Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ito po ngayon sa Pueblo de Oro Courtyards, Lipa, sa Lipa City, Batangas para ipakita sa inyo ang model unit na ino-offer nila dito sa project na to. So yun po nasa harapan natin. By the way, ako nga pala si Chadrica Ford sa po real estate broker at nanonood po kayo ng aking house tour. So ito nasa harapan natin, ito po yung kanilang single attached na regular lot area na 88 square meter. So, kung halimbawa po mga corner lot ang mapipili ninyo, tulad nitong dress-up model, papasokin natin mamaya, ay magiging single detached po siya. So, kung papansin po ninyo, or mamaya, wala siyang firewall, at magkakaroon po siya ng sliding door. Ito po sa side po ng bahay niya. So, meron pala silang dalawang design or motif ng kanilang mga unit dito. So, itong nasa harapan natin, ito yung iris na design at yung dress up po, yan po yung kanyang lily. Okay, so ito yung actual turnover. So minimum lot area is 88 square meter with a floor area of 106 square meter. So 3 bedrooms, 2 toilet and bath. Meron siya additional maid's room sa ground floor, 2 carport at meron siyang balcony available through bank financing. So, ang maganda po dito sa project ito, napakalapit lang po sa Balete exit po ng Star Tollway. Kaya accessible din naman po going to Manila. At meron silang basketball court, clubhouse, swimming pool dito sa project na to. And may promo po pala sila ngayon, 36 months to pay sa down payment para syempre medyo magaan po ang pagbabayad ng down payment natin. Okay, so ikutan muna po natin yung property. So, dito sa labas, meron pa kayong 8 meter na frontage mula po dito sa firewall ng bahay hanggang dito po sa poste na to, no? So, mula po dito sa sidewalk na to hanggang dito naman po sa pader ng bahay niya, 3 meters pa po yung setback na yan. And ito po yung pinaka carport niya. So, 3 meters ang lapad. So, kasyang-kasya ang mga pick-up, sedan. At pwede kang mag-park ng dalawang sasakyan po ng magkasunod. Pero itong part lang na ito yung sementado. And dito po yung kanyang septic tank. Okay. So itong part na to, hindi pa siya sementado pero yan, pwede mo siyang parking or mini garden. Sa likodan din po may firewall po, no. Hanggang dito lang po yung property line. Ito po ay pwede mong may dirty kitchen na, pwede mong palagyan ng cover para po pwede mong gawin laundry area. So ito yung design sa likod. Yung kanyang balcony. Pasok muna po tayo sa kanyang main door. So yung main door niya, steel door po at 90 cm ang lapad. Okay, so pagpasok po ninyo, papansin nyo na complete turnover na po siya. So, naka-tiles, 60 by 60 granite. Okay, and yung kanyang kisame, may mga pin lights. Makinis na rin naman po yung kisame niya. So, ito yung kanyang pinaka-living area. So, maluwag. Dito mo pwedeng ilagay yung TV. So, dun sa dress-up nila, nilagyan po nila ng parang divider dito or TV rack. So, dito siya talaga pwedeng ilagay. And meron siyang parang storage dito, no? So yan, pwede mong patakpan. So maluwag yung bahay, maliwanag po yung bahay dahil may mga bintana po na aluminum sliding window. Okay. And then dito po, ito naman yung kanyang kitchen area. So, yung sa dress up nila, dito po nilagay yung dining area sa part na to. So, yung kanyang kitchen area, natural granite countertop ang nilagay. And stainless steel sink. So, yan. And ito yung kanyang mga cabinet sa laminated wood. Yung materials po, no? Ito naman yung pintuan kanina, palabas po dun sa dirty kitchen.
Okay, so next po, ito naman yung toilet and bath sa ground floor. So actual turnover po ng toilet and lavatory. Shower area. So yung shower area lang po ang merong tiles. Ito kasing part na to, yung lavatory and toilet, wala pa siyang tiles na. Meron pala, pero first layer lang. So dito sa part na to, wala. So, papansin nyo din wala siyang bintana. Pero ito pa, may exhaust siya. May pin lights. At, pin lights. Sarado yung pin lights. At meron siyang nakaabang na outlet for heater. So, yung pintuan din po ng kanyang toilet and bath ay, ayan, PVC type. And ito naman po yung kanyang maid's room. Okay, sa pintuan ng maid's room, flush door. Medyo masikip lang yung pintuan. I think mga 60 cm lang. And ito yung maid's room niya. So sa dress-up model, may makikita po natin kung paano nagkaroon ng kama tsaka ng cabinet itong maid's room. Okay. So, akit naman tayo ngayon sa second floor. So, yung hagdan niya, papansin po ninyo na maganda po, no? May kahoy dito, tapos bakal na mga flat bar na mga kapal, yung railings. So, maganda, hindi gaanong nagwiwigil. And solid panel wood, yung mga steps, pero medyo manipis lang, no? Yung pagka-solid panel wood niya. Pero at least bato itong mga support ng hagdan. So medyo madilim lang yung hagdan dito sa single attach nila. Pag-akyat po ninyo, papansin po ninyo na nakabinil planks po ang mga kwarto at second floor. Okay, so first bedroom. So yung pintuan ng kanyang bedroom ay flush door na may design. Okay. So, maganda naman po yung size. So, kung mga double size bed, kasyang-kasya naman po dito. At may space ka pa din naman for built-in cabinet. Mga sliding window ang ginamit. So, dito mo pwedeng ilagay yung built-in cabinet mo sa part na yun. Dito naman, so, walang butas, pero meron siyang outlet for window type aircon. So, next po, dito naman tayo sa second bedroom. So, ito ay mas maliit ng konti compare mo dun sa naunang bedroom. Okay. So, pero mas malaking bintana nito. So, dito sa hallway, meron ka pang maliit na space dito. Pwede ka maglagay ng mga shelves dito sa part na to. And ito naman yung kanyang kanyang toilet and bath sa second floor. So, mas maluwag itong toilet and bath sa second floor. Kung papansin po ninyo, mas mahaba. Mas malalaki yung space ng lavatory, ng toilet, tsaka yung shower area. Okay, so 90 cm ang lapad. May exhaust at merong bintana. Okay, so dito pala papansin po ninyo, merong pintuan. Papunta naman po yan doon sa master bedroom. So may access si master bedroom papunta dito sa toilet and bath. So next po, ito naman yung kanyang master bedroom. So, tulad na napapansin po ninyo, maluwag. Okay. Kung mga queen size bed, kayang-kaya. Kasyang-kasya, no? And then dito mo pwedeng ilagay sa pader na to, dito nakasandal, yung built-in cabinet mo. Okay. And si master bedroom, ang merong access going to the balcony. Meron din tong malaking corner windows dito.
So, steel door din ang ginamit. And yung balcony niya, naka-tiles. Katulad niya, 60 by 60 ceramic. Okay, so medyo mahangin dito sa project na to. Okay. So, dito po, meron pa ring space yung balcony, no? Hanggang dito pa sa part na to. So, ito hindi ko alam para saan, pero yan, may space ka pa din. Siguro pag naglagay ka ng mga aircon, yung condenser ng aircon, pwede mo dito ilagay. Medyo masikip nga lang, lalo na kapag lilinisin. Pero tamang-tama tong space na to, no? So, punta naman tayo ngayon dun sa dress-up model. Okay, so ito po yung ating dress-up model. So, medyo against the light lang tayo, no? So, kaya po medyo madilim tong bahay. Pero same lang po yung laki ng bahay. Ang pinakaiba lang po niya, yung kanyang side na to, meron siyang sliding door. Okay, at mukha siyang single detach. Pero, wait lang, pakita ko lang po sa inyo. Hindi pa rin siya single detach kasi yung firewall sa likod, nandyan pa rin po siya. So, kaya po siya tinawag na single attached. Pero sa harapan, pag titignan po ninyo, mukha po siyang single detached. So, yung mga nasa corner unit namin, na katulad nitong dress-up model, ganyan po ang magiging setup. Okay? So, pasok po tayo. Okay, so pagpasok po ninyo, makikita nyo na napakaganda ng kanyang pagkaka-dress up. So, dito nilagay yung kanyang dining area, yung kanyang living area. So, tulad na nabanggit ko kanina, dito nilagay yung kanyang TV or TV rack, umaga. Okay. Yung kanyang dining area. So, same lang naman. Pinaganda lang nila, no? Binago lang yung cabinet dito at naglagay sila ng extra cabinet dito. And then, dito po, so same lang din naman yung toilet and bath. Pero ito yung gusto ko ipakita sa inyo. So, paano nagkasya yung isang single size bed dito. At may cabinet pa. So, tamang-tama siya, no? Kung gagawin mo siyang maid's room. Okay? So, akit po tayo sa second floor. So, dito sa second floor, same lang din naman yung layout. So, dito pala. Sorry, pakita ko pala. So, dito sa may hagdan, yung kanina sa actual turnover, medyo madilim kasi wala siyang bintana dito. Pero since single detached po siya, wala po siyang firewall dyan, nagkaroon siya ng bintana. Okay, so first bedroom. So, yung kaninang isang bintana lang, nagkaroon po siya ng another bedroom dito. Another bintana po dito. So, single size bed. At ito yung space niya for built-in cabinet. Naglagay po siya ng space dito, no, for display table. So, ito yung kanyang second bedroom. So, medyo madilim lang yung setup nila. Buksan po natin ng konti para lumiwanag. Oh, medyo madilim talaga. So, pakita ko na lang po sa inyo ng ganito. So, single size bed ang nilagay pero napakaluwag po dito, ano? Sa part na to. May malaking cabinet dito at meron siyang study table dito sa part na to. So, next po, ito naman yung kanyang toilet and bath sa second floor. So, same lang din naman po yung laki. Nilagyan lang po ng mga gamit. At ito naman yung kanyang master bedroom. May cabinet na dito. At
So, queen size bed ang nilagay po nila. Pero may table pa siya dito sa part na to. Ganyan po yung ginawa nila setup. So, same lang din naman po yung laki ng balcony. Okay, sa competition po ng aming single attached unit, ito po sa Pueblo de Oro Courtyards, Lipa. Yan po makita nyo sa screen ninyo. Diyan na po yung total contract price, yung reservation fee, down payment, monthly amortization, at required gross monthly income through bank financing. So, kung nagustuhan niyo po ang video nito, please paki-share, paki-like at mag-subscribe na rin po kayo dito sa aking YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bago kong videos. At kung interested na po kayo mag-reserve sa bawat property na in-offer ko, mag-reserve na kayo. Dahil ang property, patagal ng patagal, pamahal na pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming salamat po.